Hello guys, nagbabalik tayo sa ating channel. Ngayon, ang video natin ngayon, dahil nakatanggap tayo ng sulat sa Environmental Protection Bureau na kailangan ipacheck natin yung ating pipe kasi nag-modified tayo. Kaya ako nagkaroon ng letter from Environmental Protection Bureau. Dahil last time 2 months ago yata o 3 months ago nasita ako ng pulis. So ang ginawa niya, tinanong niya lang naman ako kung nag-change ba ako. Sabi ko nag-change ako. Pinicturean nila yung motor ko, yung plaka at saka yung tambutso. Tsaka ito na nga yung resulta. Meron tayong letter. At sinabi ko to kay Sakim ko, kay Jackie. Sabi niya, siya daw mag-asikaso. Ang kailangan niya lang is yung license plate ng motor na to, yung ARC ko, at yung letter. Sige, punta na tayo doon kay Jackie, Sakim ko. Kasi 10 o'clock ang ang bukas ng kanyang shop. So ano pa lang, 10:22. Tara, let's. May nabasa naman ako sa mga TikTok at YouTube, no. Meron dito similar case na sa akin. Naka DRGBT siya. Naka carbon fiber din siya na tambucho pero hindi acrophobic. Ang ginawa niya, yung pag meron kang naka-install na silencer, dapat ang requirement doon para pumasa yung tambucho mo, dapat naka-welding. Pag naka-tornilyo, hindi ka nila ipapasa. Basta pumasa ka lang sa decibel test, pasado sa kriteria yung tambucho mo, yung itsura niya, tambucho mo pwede nilang ipasa. Ang alam ko, pag naka-carbon fiber ka, hindi na kailangan ng anti-scalid ba yun? Yung protection dito sa tambucho, para hindi ka makapasok. Kasi yung carbon fiber naman hindi naman nag-absorb ng init masyado eh. I think below hanggang 60 degrees lang yata Hindi ko na makuha ng video to habang nag-test, malamang kasi kukunin ni Jackie inikim ko tong aking motor. Pero mayroon tong dashcam eh. So malamang makaka-capture niya yun, yung moment na yun. Kaya siguro kukunin ko ibang clips doon sa upload natin sa ating YouTube channel. Okay, go. Yung pagtitest lang naman ng decibel test sa tambucho is 4,000 to 4,200 RPM lang naman. So ngayon tumatakbo tayong 5,000 RPM. Ganito kalakas yung tambucho natin. Tsaka dapat yung pagtitest nila, I think nasa open area at di masyadong mahangin. Ay nakalagay sa sulat eh. Pag bumabagyo o masama yung panahon, hindi pwede mag-test. Tsaka dapat, sabi nila, naayos mo na yung kailangan mong ayusin bago mo pa-repair, pa-decibel test o pa-sound test sa kanila. Anything na pag bumagsak ka sa kanila during testing, penalty ka na kaagad. Okay, nandito na ako. I will help you. It's not violation. You just need a test. Okay. Okay. You will not violation. Okay. Okay. I will help you. Okay, thank you. And I will borrow you my motorcycle. Okay. Alam mo, tutulungan tayo ni Jackie. What time will finish? Maybe later. No, maybe I will return later. My KRV. Oh, really? Yeah, the same. The same? It's where someone take the camera in Taiwan. Yes. People they have the camera. Yeah. Or take the video. They think you are illegal. It's legal.
Yeah? Yeah, it's a Yeah, legal, so okay. I needed to do the test again. Okay. Okay, it's free for you. Okay, You don't need to pay any money. Okay, So yun, clear na clear, no? Magaling talaga yung aftermarket niya, no? Ni Jackie. Paperme sa akin kay Arvin niya. Na-drive ko na to one time, pero alam ko may ano to, may dragging. Jackie, bye-bye! See you later! Okay, thank you! Ang galing, no? Siya na raw bahala. Sabi naman na legal yung sa akin. Siguro talagang ano na nila 'yon? Siguro alam na nila kasi mayroon naman silang legal no? Legal team para i-release yung kanilang mga products in the market. Kasi napakahigpit ni Taiwan sa mga modification. Kahit na siguro sabihin mo na may nabasa kasi ako, no? Doon sa comment at pumasa ka na sa mga test. Pwede kang pabalik-balik doon at i-test nila. Basta pag meron nagreklamo sa iyo. Lumaki yung ano ni Jackie. Yung garage, yung isa inupahan niya na. Itong gamit ko ngayon is TCS na KRB. Pinahiram mo na sa akin ni Jackie para meron akong gamitin pag uwi. Napakabait talaga ng aftermarket ni Jackie. Kaya recommended ang shop na yan. No problem. Diba? Alam ko may dragging to eh. Alam ko may dragging to eh. Ma-vibrate tong ano niya, KRB ni Jackie. Oh, ma-vibrate nga. Pero nalesen yung vibration nito ngayon. Kasi nang unang gamit ko nito, ang lakas ng vibration. Bagong marangkada, nag-vibrate siya eh. Pero ang lakas ng power ng stopping power nito. Ganda ng lever niya. Adjustable din. Ayun, adjustable din yung lever niya. Ganda. Sabi daw, pwede may resulta ngayon o bukas. Sabi ko, di naman rush eh. Pero magagawa niya ng paraan niya. Kasi nakita ko na rin sa YouTube kung paano gawa ng paraan para pumasa yung tambucho mo pag nag-modified ka dito. Unang-una, kailangan kung meron kang nabanggit ko na kanina, kung meron kang silencer, kailangan naka-welding. Then dapat pasado ka sa decibel test. So check mo yung tambucho mo kung 4,000 RPM o palagay mo 5,000 RPM kung 90 decibels lang or to 92 I think. May tolerance kasi yun eh. Grabe, kahit ano tong kero ni ni Jackie, sulit na sulit pa rin i-drive oh. Parang nabibitin ako sa sa power niya ngayon. Kasi sa akin naka-Malossi na CVT. Yung arangkada niya medyo nahinaan ako. Tinanong ko yung asawa niya kung meron similar case ng sa akin. Sabi niya sa akin, yung sa'yo legal, yung sa iba illegal. So let's see na lang ang resulta. Na-excite na ako. Siguro kung sa iba ko binili yung yung tambucho, ako isang maglalakad nun eh. Pero natuwa ako kay Jackie napakagaling ng aftermarket service niya. Tinutulungan niya yung mga Pilipino rito kung may problema. Sabi niya, kung may problema tawagan niyo lang siya. Dapat alam niya yung line number niya, yung official line number niya, o yung contact information niya. Anything, insurance, accident, at least may yung language barrier ay nababawasan. Galing na talagang pinatunay ni Jackie na illegal yun sa akin. Kasi dapat yung may silencer na yung sa dulo may tip. Nang kinuha ko sa kanya wala ng tip.
pag-aasabi niya sa akin, tinanggal daw nila kasi pangit daw yun. Tama nga naman. Kasi di ko na nakita yung ibang ano eh, ibang parts eh. Actually binuksan ko yung tambucho na yun na tinanggal ko. Kaso nahirapan akong ibalik. Wala siyang silencer sa pagitan ng Scorpion pipe tsaka ng ano, ng pipe. Kala ko meron dong silencer. Siguro kung magka worst case scenario naman no, pag bumagsak, ang gagawin diyan, yun nga maglalagay pa ng silencer doon para bumaba yung ano, yung decibel niya. Pero sa akin di naman maingay yun eh. Pag naka 4,000 RPM to 5,000, di maingay yung tambucho ng Akrapovich. So kailangan ko munang matulog. Tingnan natin ang mga susunod ng mga video kung ano mangyayari. 1 week later. Hello guys, nagbabalik tayo sa ating channel ulit. Continuation lang to ng ating video ng about sa tambucho ko. Nag-text na sa akin si Jackie sa line. Sabi niya okay na, pasado na sa decibel test. So at last, yung tambucho binili natin na Akrapovich na carbon fiber, pasado sa decibel test. Ngayon, kasi pinahiram niya sa akin itong kinko niya na bago. Gagawin ko muna, paano muna natin, car wash, kasi medyo madumi ito eh. At gasolina, ipapapul tank natin. Ayan, dito na tayo sa kinko. Already pass? Yes. No, everything will be fine. Okay. Okay, don't worry. How do I know that already pass? Here, the report. Okay, so kakapin nila yung ano, ng dokumento na basado ang aking tambucho. I saw in the YouTube that need the sticker if pass the decibel test. So my KRB no need. No, not everyone is needed because they have the type of look. You just look it on the MVO. Okay. Look it on the MVO. That's your result. So this is my document. So if police ask me again, I will show. No. No. The police will be they will Report me again. wonder Okay. maybe you have a louder because they have a depend on the RPM. Yeah. Maybe your RPM is 7,000. They may be louder. Yeah, because the RPM is only this. Okay. Yes, that's our government. Okay. The police just they maybe wonder they may consider they may maybe make sure you the noise is louder, Yeah. but the final make sure is in MVO. And Yes. so where that is conducted in the motor They have vehicle. three place. Yeah. Yeah, I'm in downtown Kaohsiung and the Renwu. Renwu. And then, another one is In baseball, near baseball. Next baseball stadium, no? If you get any place have a violation to you, That's just okay. give it to me. Okay. No need worry. Because I saw already the results. Because it's That's the maximum. yeah. You were 83. Okay. Almost. Okay. 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 The date. Okay. Thank you, Jackie. Thank you. And your motorcycle is very good, ah. Very good. And we're very expand your video. Yeah. You? Look at the video. Yeah. Yun siya. Okay, maybe send that to you. Miss ko na. Ito, namiss ko tong motor na to. Namiss ko ang aking motor. Jackie! Bye-bye! See you next time! Ayun. Fuck.
Pumuputok. Parang nahinaan ako dito. Nahinaan ako dito. Guys, nahinaan ako dito sa motor ko. Malakas umarangkada yung isa, yung Roma. Grabe. So anyway, yung tambuchi natin pasado sa test. Di-display ko dito yung result. Ito yung makikita nyo sa video na to ngayon. Ito yung result ng aking test. 83 decibel lang sa kanyang 4,000 RPM requirement. Siyempre pag tinaasan ng RPM nito, malakas, di ba? Sabi naman niya kung magkakaroon ng violation problema, sabihan ko siya. So walang problema talaga. Ay yung aftermarket service ni Jackie, no? Napaka solid. Anything problem sa motor mo, tutulungan ka niya. So wala naman silang ginawang modification sa ating motor. As is lang ang binili ko, pasado. Kasi kung ganito lang takbo mo, 5,000 RPM nga ito eh. Ganito lang yung tunog ng ating tambucho. Pero kung babakbak ka, malakas talaga. Namiss ko itong motor ko. Wala lang aking agam-agam na kung baksak siya o hindi. Talagang sinabi ni Jackie na walang problema. Wala talagang problema. So tinest nila, pasado. So anything problem pa rin magkaroon soon in the future. Magkaroon tayo ng encounter ng problema dahil sa tambucho violation. Sabihan ko lang siya. Pero kung ayaw nyo mag-upgrade tulad nito, this okay lang. Kung gusto nyo ng peace of mind, anything na upgrade, dapat handa ka sa ano mangyari sa motor mo dahil nag-notify ka eh. At least tong Kimco tumutulong sa akin, hindi na naging hassle sa akin. Dito tayo. Sabay papakita ko nila yung video during testing kasi may dashcam to eh. I-insert natin yung clip ng video na yun sa content na to, sa aking content na to. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Adios.